Okay, so still design naman tayo involving compression members. Ang pasteboard, similar to sa pasteboard din eh. Kailan ba yun? Forgot. Attach ko na lang sa description. Nandiyo similar na pasteboard. And given the following data for steel column, use A36. Ibig sabihin nito, 36 KSI ang FY niyan. If ever lang naman. Pero dito, kailangan ba? Parang hindi naman kailangan FY dito. May shortcut din tayo din para mapalabas mo yung megapascals eh. Multiply mo lang by 6.9. Then 248 megapascals yan bale. 36 KSI, 248 megapascals. So ayan, yung madalas yung common ay 60 KSI, di ba? 4.8. No? 6.9. 4.8. O, 414, di ba? Megapascals. 415. Most nearly gives. So ayan, effective slenderness ratio with respect to x-axis. Ano yun? Slenderness ratio na binigay, oh. So that is what? KL over R na yan, di ba? Ang slenderness ratio natin is what? K, effective length factor, times length all over R. Ayun, KL over R, Rx, Ry. So, ito, effective slenderness ratio daw with respect to x-axis. So, gamitin natin to SRX. Slenderness ratio na yan eh. Slenderness ratio with respect to x-axis. Effective slenderness ratio with respect to y-axis, SRY. Then, cross-sectional area yan, 8 to 30. So, we're asked to calculate the critical buckling stress of the column. So, ano yung formula sa buckling stress? Buckling. So, that is Euler buckling, di ba? Fe is equal to, kabisado na ba to? Kahit stress lang yung kabisado mo, yung sa load, kahit di na. Pi squared E over KL over R, di ba? Since critical yan, dapat yung critical yung gagamitin mo. Opya. SR critical. Pi squared E over KL over R, squared kasi yun eh. So, SR critical. Tapos naka-square. Ganyan. So, anong critical dyan? Ang critical dyan ay what? Mas malaki? Mas maliit. Alin? Alin ang pipiliin? Effective slenderness ratio with respect to y-axis. So, ang pinipili dyan ay yung malaki. Kasi liliit yung stress natin kapag ganun. Maliit na stress. So, naalala, kung yung, di ba ang KL over R ay ang KL over R, ang critical na KL over R or SR critical ay yung may what? Yung may minimum na radius of gyration. Kasi kapag mababa to, yung KL, dinivide mo sa maliit na number, so malaki pa rin siya, di ba? Pero kung Rmax gamit mo, mas malaki. So, liliit nung slenderness ratio. Pinapalaki nga natin yung slenderness ratio kasi yun yung critical, di ba? May limit lang to. 300 ata for column. 200 for 300 ata for compression, 200 sa tension, or napagpalit ko. Conserve na lang natin yan. So, may limit yan based sa ACI. So, ayun. So, ang critical buckling stress, pi squared E, dapat alam na pag steel, ang E ay 200,000 megapascals. So, pi squared E. Tapos, scale over R, naka-square. SR, ito yung critical. Lagay nga natin dito. So, yung may maximum yung critical slenderness ratio. Critical. Okay, so 138.56 squared. Pi squared E over K over R squared. So that's, joke lang. Mali pala yung E ko, 200,000.
Ayan, 102.81. Ngayon, tama. 102.81. Bilugan ko na lang din para natapos na natin. And sunod, critical buckling load. O pag load, given na may stress to eh. Di ba stress to? Stress to eh. That is a stress. Pressure. Biglang buckling stress. Kahit yan lang kabisado mo. O, para makuha mo yung load, ginagamitan natin yun ng P. So, paano nga ulit? Di ba stress is force over area? Force over area. O, ito yung stress. Parang kung may force, stress times area. O, FE times area na lang yan. Di ba? So, stress natin. Times area na 8 to 30. Take note, naka-ano pala tayo doon, naka-megapascal. So, tama, naka-newton na to. Oh, 846.162 newtons or ha? Kilonewtons na to ah. 'Di ba? Kilonewtons, tama. Ang liit naman kasi niyan kung newtons lang to. Calculate the critical buckling load of the column. Kasi yung nakuha nating value kanina ay naka megapascals na yun eh. Kilo over R, slenderness ratio, wala. Yung pi squared, wala. Megapascals to. Megapascals, Newton per square millimeter. Minultiply mo sa millimeter, naka-Newton yan. So, ito yung naka-Newton. So, pag dinivide mo yan by 1,000, yan yung kilonewton. 846.6, ha? Ba't ganyan? Baka 102.81 lang ginamit. 100, wait lang. Tama ba yung napalabas natin? 102.81 times area. Lagay mo nga lang sa A. 8230. Ayun. Mas nearly gives 846.1 to. Pero bakit ganun lang? What if 102.8 ang ginamit? 846 point. Alam, malayo na. So, yun yung sagot natin. Pero kailan Newton yan, ha? So, sunod, what length millimeter does the column would fail by buckling? Consider a cross-sectional area of the column o binago yung area. In the proportional limit to be 310 megapascals. Critical radius of gyration. Ayun na. At ayun na nga. So, paano yan? Ang hinahanap ay what length does the column would fail by buckling. So, baka ito yung pinapagamit na force or stress. Ano yung gagamitin natin dyan? Yung stress na lang din. Okay, so gagamitin natin yung stress na ginamit. 5, 6, 17, no? So, ito lang ulit. FE. Buckling stress. Pi squared E. Ito, di na natin ma-SR kasi given na yung ano, KL over R. K L over R. Naka-square yan. Okay, what lengths daw does the column would fail by buckling? So, length, so inequality na yan. Hindi lang yan isa. So, consider the cross-sectional area of the column. Ayan, 5, 6, 70. Ayun pala, no? 5, 6, 70. Yan, may binigay na area. E di, and the proportional limit. Stress times area. Ayan. And the proportional limit to be. Ito. Nakabigay na pala yung 3,610 niya. Critical radius of gyration. O minimum to. Sige nga, direct sub nga natin. Pi squared E. Okay, lagay ko na lang dito. 200,000 megapascals yun, di ba? Sinulat ko pa talagang ganyan. Di ko nang times 10 raised to 6. 200,000 200 times 10 raised to 3 lang pala. Then, effective length factor, 0.5 daw. Length unknown. Tapos, yung critical radius of gyration, 66.31. Naka-square yan. Okay, stress yan eh. So, magagamit ba natin yung area?
stress times area. Force, yeah, stress times area is the force. Pwede natin magamit yan, force. So, ito yung naka-stress pa lang to. Multiply natin by area. O ano? Magagamit pa natin yung 5, 6, 70? Parang hindi, no? Sige, let's solve that. May proportional limit na 310. Yan na rin yung stress. Or modify ko ba to? Or sige, goods na yan. Pi squared Naka-store naman yun sa di ba? Tapos, KL over R, 0.5x, lagay ko na lang. Madali lang ba ma-shift solve kapag ganito? Over R, squared. Di naman no? Mga 800,000 megapascals. 8, mga siguro 10,000. 5,000, 200, 10,000, 5, 10. Sige, kahit 1,000. Tingnan natin kung mabilis pa rin yan. 10,000, 415. May mali ba akong type? 3,000, bonak. 3,010 lang pala. Yun, dali pa ako dun. 10,582.62. Ayan. So, ang tanong, meron kasing greater than or less than. So, ano yun? So, syempre, nasa baba yan, di ba? So, ang sabi, ang proportional limit niya lang ay 310. Ang tinatanong, what length does the column would fail by buckling? Would fail. So, yung mga hindi na masasatisfy, yung part na not safe na, would fail. So, not safe na to or unsafe na siya. Di ba, ang gusto natin ay di natin ma-reach yung 310. So, parang ganito na lang yan. Papalitan ko na lang to. Ay, nawala tuloy lahat. Pi squared e, kaya ba i-insert yan? Nice. Pi squared e, K over r squared. So, what if ginamit natin na x ay, pag yan, yung mismong 10,582.62, sakto yan na 310. Pero kapag say, sinabihin natin 9,000 lang, or ito, 5,291, sige, try natin, 5,000, mga ganyan, 5,000. Ay, saan ako naglagay? X, 5,000, no? So, 1388. Wait nga. Pi squared E KL over R squared. Nakaano to eh. L is greater than. Length is greater than 1,520. So again, 10,582. Balik natin yan. 0.62. And 310 megapascals lang, no? Kapag sinubstitute naman natin yung what length does the column would fail by buckling? Then, kapag sinubstitute naman natin yung 5,000, which is smaller, ay, putek, maling lagay, 200,000. Tapos, etong x, substitute natin 5,000, 1,388, so nag-exceed na siya. Diba? Nag-exceed na siya sa 310. Pero what if ginamit natin yung ginamit natin yung greater than 10,000, sabihin natin 11,000. 286 lang siya. Hindi siya nag-exceed ng 310. So, yung part na yon is parang maling tanong, no? Ba't yan yung sagot? Cross-sectional area. Di natin magagamit yung area nga dyan. Effective length factor. So, dapat less than, di ba? Kung ang tinatanong ay would fail by buckling. Di ba? And what length does the column would fail by buckling? So, yung mga less than na kung unsafe yung tinutukoy. Pero kung yung mga safe lang, what length does the column would fail by buckling, yung mga nag-exceed na, 'di ba? So, ayan. Greater than? Fail by buckling. Ito, 286 lang yung stress na ito. So, ang allowable ay 310 lang. Kaso kasi, ang maisip mo dun,
Pag nilakihan mo pa yan, KL over R squared. Oo nga. Kapag mas malaki, liliit yung stress, bale. KL over R squared. Kung mas malaki yung value ng length, ni-square mo pa, liliit yung stress. Ayun. What if 20,000? Paliit ng paliit na lang yung stress niya. Proportional limit niya ay 310 lang. So, ayun. So, baka pa natin ang sa NSEP. Yung sinabi ko kanina. Ito pala yun. For members designed on the basis of compression, the slenderness ratio, KL over R, must not exceed, ayan, nasa yun? Preferably should not exceed 200. Ito pala pag compression. Pag sa tension, wala talaga, pero ang sineset doon ay 300. So, ayun, balik tayo. So, ayan. So, bakit yung malaki yung hinahanap? Kasi, di ba, kapag, kapag length, magbabakal siya kapag super haba na. Kasi yung ginagamit nga natin, slenderness ratio. Should not be, di ba? Yung slenderness ratio should not exceed 200. Tama? Yung sinabi. For members designed on the basis of compression, the slenderness ratio, kilobar, preferably should not exceed 200. So, ayun, ano ba yung slenderness ratio? Kilobar. So, nasa numerator CL. So, iniiwasan natin humaba yung length niyan. So, ang critical natin, ayun nga, 10,500. Meron ba yun dito? Ayun. Kapag ang ginamit natin ay 10,582. Ay, putek. 200,000, 10,582.62. And sakto siyang 310. So, pag nag-exceed na doon, yun na. Unsafe na yan. Kasi kapag, di ba, compression, so ang sinitignan natin yung slenderness niya. So, the longer the column, ayan, mas magiging slender siya. Kasi yung slenderness ratio natin, it's a function of length and the radius of gyration. Okay, constant naman to effective length factor. Depende kung paano yung attachment. Yung fixed ba yun? Hinge, fixed hinge. Ang ganun. And the like. And that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.